Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so magpo-phone comparison tayo between sa mga napaka-the best na entry-level smartphone na lumabas ngayong mid-20, second quarter of 2025, Infinix Note 50 versus sa Tecno Camon 40. Ano kaya ang maganda dito sa dalawang smartphone na to? Lalo na napakalapit lang ng kanilang mga price. Tara mga J-Vlog, check natin. Shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions dito sa Tecno Camon 40 4G and the Infinix Note 40 and the Infinix Note 50 4G. So, itong dalawang smartphone na to ay mga 4G variant at ano to ewan ko bakit ganyan yung lobby ko dyan. Wala namang ano yan. Dito sa ilaw lang yan ha. Mag-comment na naman yun. Naka-lipstick ako. Hindi po ako naka-lipstick. So yan. Itong dalawang smartphone na to, matik marami nagde-decide kung ano ba ang perfect bilhin ngayong 2025. And pareho lang silang lumabas sa market. Fresh lang silang lumabas sa market. And when it comes sa SRP, usapang SRP muna tayo dito sa dalawang device na to. So si Infinix Note 50 ay merong SRP na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos. 8GB 256 po ito. Tapos si Tecno Camon 40 ay 9,999 pesos or almost 10,000 pesos with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So when it comes sa pricing nila, 1,000 pesos po ang kanilang price difference. Pero ito maganda dito, pag binili nyo to sa online, mas mura po. So kung interested kayo between dito sa dalawang smartphone na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box or nandito sa gilid ng ating video. Diyan sa may shopping bag. So, i-click nyo na lang yan kung interested kayo dahil mas mura nyo ito makukuha sa online. Ang tanong, magkano nga ba siya? Etong Infinix Note 50, nabili ko to sa online ng, I think, 7,500 to 7,800 pesos. Ganun kamura lang siya. Pero ang SRP niya is 9,000 pesos. Ang laki ng price difference. When it comes sa Tecno Camon 40 4G, nabili ko to with the price tag sa online ng 8,000 to 8,500, I think. So, napakaganda talaga bumili sa online kasi mas mura nga sila. Pero don't worry, alam ko marami pa rin natatakot bumili sa online. Naiintindihan ko kayo. Pero again, bibili lang kayo sa mga legit na mga tindahan, sa mga mall mismo ng online platform. Pero para hindi kayo malito, or para hindi kayo maguluhan, nandito lang sa description box or sa link, yung anong product link ng dalawang smartphone na to, i-click nyo na lang kung gusto nyo makuha ng below SRP, ang Tecno Camon 40 at ang Infinix Note 50. So yun, nag-decide ako i-compare itong dalawang smartphone na to kasi napakaganda nilang dalawa, to be honest. At sila yung perfect i-compare talaga na series. Kasi yun nga, di ba sa Infinix before is merong hot at merong Spark. So yun yung series na naglalaban. Pero dito sa mas mga top of the line na entry level, Camon, tsaka Note series. So complete different na sila when it comes sa design and form factor. Pero again, itong dalawang smartphone na to ay parang sister company dahil pareho silang Transsion company or belong sa Transsion company. At napaka-solid na mapoprovide ng dalawang smartphone na to sa kanilang mga specifications. So start tayo muna sa kanilang advantages sa isa't isa. So, usapang display tayo. When it comes sa display size or screen size, pareho lang sila ng screen size. 6.78 inches, pareho rin na AMOLED display. Ang maganda dito, mas advantage ng konti si Infinix Note 50 dahil ito ay support ng 144Hz screen refresh rate compared dito sa Tecno Camon 40 na support ng 120Hz screen refresh rate. So, parehong maganda ang kanilang display quality, parehong mataas ang refresh rate, pero may mas lalamang pa po ang Infinix Note 50 when it comes sa refresh rate. Kumbaga, sabihin na nating future-proof yung ganyang refresh rate or ganyang kataas sa refresh rate sa mga devices, and napakalaking tulong yan pag maglalaro kayo. So, kumbaga, in the future, yung mga games ay masupport ng beyond 120 FPS ay makikita na natin yan dito sa Infinix Note 50. Again, yung kanang refresh rate is up to 144Hz. Hindi nyo siya pwedeng iset ng fix na 144Hz. Pakita ko sa inyo. Wait lang. So, sa display, ayan, sinet natin siya sa high refresh rate pero nakalagay dito is up to 144Hz. Meaning yan mga J-Vlog, hindi siya naka-fix sa 144Hz. Kumbaga mag-144Hz lang siya kung kinakailangan.
na gamitin, kumbaga. Up to siya. So, dito sa Infinix, dito naman sa Tecno Camon 40, let's check the refresh rate. Refresh rate niya is same din, up to. So, up to 120 Hz, tapos ito is up to 144 Hz. So, syempre, meaning, when it comes sa specs-wise, advantage ng Infinix Note 50, ang merong mas mataas pa na refresh rate na ma-offer. So, plus points, 1 point tayo dito sa Infinix Note 50 when it comes sa display. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa operating system, so kahit ano man dito sa dalawang smartphone na to binili nyo, magandang balita, out of the box po ay nakaano na sila, Android 15, XOS 15 versus iOS. At ang maganda dito sa dalawang device na to, support na sila ng mga AI. So Tecno AI and Infinix AI. For me, based on my observation, ang ganda ng Tecno AI na nandito. Solid na solid yung interface ng XOS, ng iOS ngayon. Nag-improve naman mga ka-J-Vlog, yun yung maganda rin dito sa Tecno. So when it comes sa OS, wala namang pinagkaiba, pareho lang naman, same. Next mga ka-J-Vlog sa chipset, yung chipset ng dalawang smartphone na to ay pareho rin po. Both ay powered na MediaTek Helio G100 Ultimate. So meaning yan mga ka-J-Vlog, ito na po yung sigurong top of the line din na 4G chipset na pwede natin makuha ngayong 2025, and hindi naman tayo binigo ng G100, nakakapaglaro naman din tayo ng mga games dyan, at hindi naman po mabagal yung chipset na yan. So, expect nyo dito sa Tecno Camon 40 and the Infinix Note 50, makakalaro naman tayo ng mga modern games sa mga devices na to. Next, sa camera mga J-Vlog, syempre when it comes sa camera, matic advantage yan ng Tecno Camon 40. So, ang maganda kasi sa Tecno Camon 40, both naman sila ay support ng 50 megapixel, pero yung secondary camera nito is ultra wide compared dito sa Infinix Note 50 na macro lens. So syempre for me, mas useful ang ultra wide camera compared sa macro lens kung mamimili tayo kung ano ba ang magandang secondary camera na pwede sa isang device. Mas ipiprefer ko ang ultra wide camera, hindi lang yon. Maganda rin tong Tecno Camon 40 dahil mga J-Vlog, yung 50 megapixel niya, both 50 megapixel, pero magkaiba sila ng sensor. So, Sony sensor tong Tecno Camon 40, na yan talaga yung nakikita nating advantage ng mga Camon series. Kahit na sa 50 megapixel sila, again, sinasabi ko naman parati sa mga video natin na hindi naman tayo nagbe-base sa taas sa megapixel when it comes sa camera quality. Nagde-depende pa rin pa yan kung anong sensor po ang ilalagay. So, ang maganda sa Tecno Camon is meron po siyang Sony sensor. Matic to, napaganda ng quality. Hindi ko naman sinabi na pangit ang camera nito. Maganda rin naman ang camera ng Infinix Note 50. Pero syempre, when it comes sa ating phone comparo, mas maganda po ang mapoprovide na camera quality ng Tecno Camon 40. So, plus points ulit tayo dito. So, ano na to? All in na, ano na sila, tie sila na 1 point. Next mga J-Vlog, when it comes sa design and form factor. So for me, when it comes sa design and form factor, all the way tayo dito sa Infinix Note 50 dahil yan sa kanyang metal frame. So meron tong metal frame mga J-Vlog, hindi po plastic ang frame nitong Infinix Note 50 na isang napakagandang ginawa ni Infinix when it comes dito sa device na to. Na compare sa Tecno Camon is meron siyang polycarbonate din na frame. So all plastic po itong device na to compared dito na mas premium looking, mas sleek ang design ng Infinix Note 50 for me. Although maganda rin naman ang design na mapoprovide ng Tecno Camon, pero syempre when it comes sa ang nagpapadagdag ganda dito sa design ng Infinix Note 50 is yung kanyang metal frame. So for me, another plus points dyan sa Infinix Note 50. So 2 points na tayo dito, 1 point tayo sa Tecno Camon. Next mga J-Vlog, ito ang malupit sa Infinix Note 50. Entry-level smartphone. Support ng wireless capability. Yan ang maganda doon. Gulat din ako na pwede siya wireless kasi polycarbonate ang back nito so plastic siya. So alam naman natin pag plastic dati is hindi pwede ang wireless charging. Pero ang magandang balita doon is nakita ko naman, nag-search ako na pwede naman daw ang plastic when it comes sa wireless charging basta manipis yung pagka-plastic niya. So total metal hindi pwede for wireless charging. At yun, nakakatuwa, ang entry-level smartphone na nag-provide ng wireless charging capability, isang game changer yan
sa mga entry-level segment. So for me, plus point yan ulit dito sa Infinix Note 50 at ang maganda doon, yung pre-provide pa nilang case ay MagSafe din. So pwede nyong indicate yung inyong power bank na napaganda kung baga sobrang sulit ang mababayad nyo dito sa Infinix Note 50. So another plus points yan. So 3 points versus dito na 1 point tayo sa Tecno-Camon. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa speakers, ang maganda sa speakers ng dalawang smartphone na to, dual steer speakers sila for immersive sound. At hindi lang yon, hindi lang sila basic na dual steer speakers. Dahil ito ay support ng Dolby Atmos, ay ito naman ay JBL. So alin dito sa dalawang brand na to, pareho po makakapag-provide yan ng excellent sound quality sa mga smartphones na to. Kaya when it comes sa speakers, pareho silang maganda mga ka-J-Vlog. Mga ka-J-Vlog, when it comes sa battery and all, parehong-pareho lang sila, wala naman silang pinagkaiba. 5,200 mAh na non-removable battery sa dalawang device na to at pareho silang 45 watt fast charging. So in terms of fast charging and battery, pareho silang maganda at mabilis, kaya tie sila when it comes sa ganyang factor. Next, may lamang po ang Tecno-Camon 40 when it comes sa IP rating. So ito ay merong support sa IP66 water and dust resistant compared sa Infinix Note 50 na support ang IP64 water and dust resistant. So meaning mas mataas ang IP rating nito, mas maganda ang protection niya sa tubig. Sayang isa na lang IP67. Pag IP67, pwede na natin ito malublub sa tubig. So 66, yung 66 meaning yan mga mga high pressure sensitive na mga tubig ang mapoproteksyonan dito sa Tecno-Camon 40. Pero when it comes sa submersion ng tubig, hindi po siya nire-recommend. Nire-recommend lang po masubmerge sa tubig ang mga devices pag merong IP rating 67 pataas. So when it comes sa IP rating lamang po ang Tecno-Camon 40. So another point dito sa Tecno-Camon 40. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating advantages sila sa isa't isa. So hopefully nakatulong to sa inyo when it comes sa buying decision nyo, when it comes sa dalawang smartphone na to. At kung interested nga kayo ulit, nandito lang po sa description box yung product link or nandito sa shopping bag. So yun, i-click nyo na lang, add to cart nyo na habang mura lang po ito sa online. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Tecno-Camon 40 and the Infinix Note 50. Ang pinaka main question, Lods, ano ba ang magandang ma-recommend dito sa dalawang device na to? To be honest, for camera, all the way kayo sa Tecno-Camon 40, napakaganda ng camera nitong device na to. Ang pinakalamang netong Camon 40 is yung Sony sensor niya talaga. Compared dito sa sa Infinix Note 50 naman, sleek design, wireless charging capability, RGB lighting, maganda yung display. For me, when it comes sa specs talaga, mas lamang pa ang Infinix Note 15 na mas mura compared dito sa Tecno-Camon 40. Ang maganda naman sa Tecno-Camon 40, meron siyang parang action button sa Apple. Ayan. And for me, mas maganda yung AI netong device na to compared sa Infinix Note 50. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa dalawang device na to. At i-click nyo na lang po yung product link nila sa description box.